Ayun, napakaganda na ng panahon. Thank you Lord. Woo! Thank you Lord. Ang panahon. Ayun nga, sabi mag-snow pa. Pero diba, kahit pa paano nakakita na tayo ng ano, ayun o, damo. At least umpisa na. And then ngayon mga par, umaga +7 no. Feels like +4. So talagang maganda. So kung mag-snow man, ano na lang yan mga par, last buhos na lang yan. Then ayos na tayo dyan. So ayun, sana ng spring, nakakatuwa na rin mga par no? Ayan, magkakadahon na to rito mga par. Sigurado yan, yan dito na yan, dahon na yan. Ito magkakadahon na yan. Ayun. So enjoy natin tong ano na ito mga par, tong lugar na to. Dahil yun nga, ano na tayo ilang buwan na lang tayo rito. Alis na tayo bago na naman yung ano natin, yung ating uupahan na bahay no. So baka dito hindi na tayo makapunta, hindi na tayo makaano rito, or makakadaan-daan na lang tayo rito mga par. Kasi siyempre wala naman tayong sadya rito no? So dadaan-daan na lang natin to soon. Pagka wala na tayo rito, doon naman tayo sa ibang pwesto mga par. Titignan naman natin doon kung saan tayo makakatambay, lakad-lakad no. So ayun, ganun lang. Sabi nga rin ni Mrs. ayaw niyang iwanan to dito no. Hindi tirahan namin dahil nasanay na nga rin kami, dahil 2 taon na nga rin kami dyan. Pero syempre hindi naman, sabi ko nga, hindi naman sa amin yan dapat talaga mag-adjust ka no, sa isip mo no. Sabi ko nga rin kay Mrs. din na yung lilipatan din natin, siguro makapag-stay rin tayo na matagal dyan, pero talaga lilipat din tayo dahil naman doon naman sa ating ano, goal naman no, sa papel. So si Inday ngayon, sinasabihan ko na si Inday ngayon na kung hindi man siya makalipat ng school, kasi ayaw niyang lumipat talaga mga parno, pero sinasabihan ko na siya ngayon na pag nakatapos nga si Mrs. ng school niya, talaga maaaring lilipat kami para sa papel no? Ina-explain ko na unti-unti kay Inday para hindi siya mabigla, para hindi siya no, dahil kailangan talaga no? Gustuin man natin na magstay, pero siyempre kailangan talaga para sa ano natin no? Pero yun nga, pero hanggang ngayon mga pa no, ano ba, so, update din sa ano natin no, sa ina-apply natin na restoration as tourist visa no. Wala pa ring resulta mga par no? Ano pa rin no, hintay pa rin tayo. And ayun, yun nga, ang ano dyan, waiting game tayo mga par ngayon. Hintay tayo kung anong ibibigay sa atin no? Kaya doon sa mga nagtatanong no, doon sa previous vlog ko mga par, may nagtatanong doon kung kamusta na yung ano ko, yun nga, yung ina-apply ko. Ano pa, hintay pa rin no? Wala pa rin resulta. Yun nga, may consultant naman kami. Sila naman yung nag-ano doon, kawalitaan na lang kami na kung meron na resulta. So sa ngayon wala pa mga par no? Siyempre ano tayo, positibo tayo mga par na mabigyan tayo siyempre no? Ng ating tourist visa mga par, dahil wala naman tayong ano rito, ano naman tayo, good abiding ano ba yung citizen. Ano naman tayo dito sa Canada mga par, wala naman tayong ginagawang hindi maganda no. Kakapahamak natin, lalong lalo na doon sa papel natin mga par. And ayun nga pala mga par no? Ano na pala ako ngayon no? September, kasi nawalan akong, tumigil ako nagtrabaho mga par last September pa no, last year.
So September, October, November, December, January, February, March. So mag-aanim na buwan na tayo na hindi nagtatrabaho mga par, no? Na-explain ko na naman din to mga par, no, na talagang hindi tayo pwede magtrabaho dahil bawal nga, no? So wala tayong gagawin kundi mag ano na lang, no, mag-stay at kung anong mga dapat natin gawin. Ayun, yun na ang talagang pwede natin gawin sa ngayon, no? Talagang wala tayong ano. And kahit mabigyan tayo ng ating tourist visa, ganun pa rin mga par, no? Bawal pa rin tayo magtrabaho. So stay pa rin tayo yun, sabi ko mag-asikaso tayo kay Inday. Tayo yung atang gawain or ano na Inday, no? Tayo pupunta sa school, tayong maghahatid, sundo, no? Kaya ano pa rin, may gamit pa rin tayo mga par, no? Hindi pa rin talaga tayo nakatambay lang. Kasi ayun nga, wala man tayong magagawa, no? Kung pwede lang magtrabaho, yung may permit tayo, nagtrabaho naman tayo, no? Hindi naman tayo nag pabonjing-bonjing mga par nung may permit pa tayo, tumudo rin naman tayo sa trabaho noon. So ganun lang talaga, ganitong ano, wala tayong magagawa. Kailangan nating sumunod, no, sa rules siyempre ng Canada. Ako nang kakapahamak namin mga par na aming pamilya dahil unang-una gusto naming makapag-stay dito sa Canada mga par, no? Gusto naming hindi kami magkakaproblema in the future mga par. Kaya talagang sinusunod namin yung ano, sumusunod kami rito sa batas, no? Kung ano yung ano ng regulation ng Canada, no? Sinusunod namin yun, mga par. And yun pala, no, di ba nung nakaraan kasi pumunta ako doon sa bahay ng isang kaibigan ko, no, si J-Poy, shoutout, no, kasi birthday niya nung naglaro ako ng basketball nakaraan, Sabado. And then nakausap ko rin yung isa doon sa nagbablog dito mga par, no, dito sa Toronto, sa Scarborough, dito kapitbahay ko lang din. Nagbablog siya sa ano, Facebook naman, no. Kung kilala nyo si Joyce Manzanero, no, nagbablog din yan sa Facebook, magre-reels. So nakilala ko na siya nung nakaraan pa, matagal na, last year, no. Dahil pumunta rin ako sa kanila, pero nakikita ko na yung mga vlogs niya, no. Ayun, nakausap ko nga siya dahil doon sila magkaanohan sila, magkamag-anak yan sila, no. Yung si Joyce Manzanero tsaka yung tropa ko si J-Poy, nakilala ko rin dahil kay Kuya Ali. So ayun, nagkakwentuhan kami dahil birthday nung ano mga par, birthday yung asawa niya. Kaya napadayo kami doon sa kanila, no. Taga dito lang yan din, malapit sa amin. And ayun, naikwento ko ngayon sa kanya yung ating sitwasyon, no. Sabi ko nga sa kanya, yun, mahirap dahil wala tayong permit, tayo pwede mong trabaho, stay lang tayo sa bahay. And then naikwento rin niya na ano rin daw, marami siyang kasama din, na may mga kasama rin siya na katulad ko rin, no, na hindi na rin na-extend, no, dahil nga doon sa bagong rules, no, mga international student din, tapos nag-extension, hindi na rin na-extend katulad ko mga par, no. Alam mo ba kung anong ginawa nila mga par? Umuwi na lang, no. Umuwi na lang talaga sila, buong pamilya mga par, no. Inimpap na nila ang ano nila dito sa Canada, no. Hindi natin alam kung bakit, no. Ayun, siguro hindi na nila kaya, o siguro nakita nila na mas okay na siguro doon sa Pilipinas muna sila, no, kaysa dito, no. Ayun nga. So mas pinili na lang umuwi mga par at hindi na nakipagsapalaran, no, dahil nga sa higpit, no. And siguro ayaw na rin nilang lumipat ng province. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo dati mga par, no, na ang paglipat ng province ay hindi basta-basta, no, magastos, risky din, hindi ka rin sigurado talaga, no, na talaga makakuha ka rin doon, no. May mga lumilipat na galing dito sa Ontario mga par, lumipat sa isang probinsya, pero unfortunately hindi rin sila nakakuha, no. So depende rin, no, mayroon din talagang pros and cons sa paglipat,
Kaya natututo rin tayo mga par, no? Kasi siyempre nag-iisip din tayong lumipat, no? Makakapanood ko rin ng mga sa mga immigration consultant, no? Lalong-lalo na yung vlogs ni Ma'am Ina, no? May mga tips doon bago lumipat, kung anong mga kailangan tignan, kailangan gawin. Yun, marami tayong natututunan mga par sa mga experience ng iba, no? So, ayun, kaya nga sa amin nga talaga mga par, no? Kailangan mo talagang siguraduhin, no? Kailangan mo siguraduhin bago ka lumipat sa isang probinsya, no? At isang ano nga doon mga par, no? Na gagawin namin soon, no? Pag talagang lilipat kami, no? Ay kukonsulta talaga kami mga par, no? Isang kung di immigration lawyer, immigration consultant, no? Hingi kami ng ng advice talaga, no? And anong best province para sa amin, no? Kasi case to case basis yan mga par. So ayan mga par, yung mga katulad ko na nandito pa rin sa Canada hanggang ngayon, no? Positive ano lang tayo mga par, no? Tiwala lang tayo na makuha rin natin yung ating mga par. Ang laban natin hanggang dulo mga par, no? Hanggang kaya pa laban tayo, no? So ayun lang, maraming salamat sa inyo mga par. Siguro dito ko muna tatapusin ang time vlog. To God be all the glory, and we'll see you in my next one. Bye.